At mga minamahal, tayo ay narito na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan. Kaya kung maaari, yung mga nasa likod, yung mga nasa labas, maliban na lamang kung kayo po ay naka-duty, kung maaari, dito po tayong lahat. Pakinggan natin ang purong-purong salita ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya napakahalaga na ating mapakinggan ang salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Kaya hinihiling ko po mga minamahal ko mga kapatid, tayo po ay tumayo po muna. Amen? At magbigay galang sa salita ng Diyos na dadali ng ating beloved preacher, beloved King Richard Palmones. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-workers, Brother Search Spinoza. Tayo po ay manalangin po sa pinakahuli at pinakamahalagang bahagi ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Huwag pa naman banal sa langit, pinakamamahal na Panginoon Isus. Narito po kami, mahal na Panginoon, tao sa pusong nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa iyong pangalan, sa iyong kabutihan, sa bawat sa amin. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa aming tao sa pusong inalay na papurit, pagsamba, ang iyong paglangis, yung pananambahan, simula sa opening prayer, nagpaawit ng joyful song, solemn song, mahal na Panginoon, sa mga patutuo ng aming mga kapatiran, sa mga milagro ng saksiyan, sa mga witi na makalangit ng choir, na ipinadama ang banal na presensya, kayo po nag-comfort sa bawat sa amin, sa lahat ng tapat na nagbibigay na sumusuporta, patuloy mong ginagamit sa iyong banal na gawain, at higit sa lahat sa aming pag-aaral na iyong salita na pagkain ng aming spiritual, lang isa inyong banglingkod, ganang akin, wala ko magagawa sa ilong kaubasan nagtitiwala. Humingi po ko ng habag, patnubay gabay. Patawarin mo ang bawat sa aming ibang lingkod. Pagpalain mo kaming lahat, malapin om. Sa unang panalangin, pagluhod po ng aming ginagalibang lista, Will Estrada Almeida, sa pangalan ng Isus, lahat ng gawa ng kaaway, hadlang alinlangan, kasaut, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ng Diyos. Pwede na po tayo makabalik sa ating mga kinakaupuan. Bago po ang lahat, mga minamahal, pinapabot ko po ang aking mataas na papurit, pagsamba, pagwawalati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon at pinapaabot ko rin po ang aking dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong ginagang evangelista, Will Estrada Almeida, at kabalik at katuwang ang lahat ng mga beloved children at gayon din po pinapaabot ko rin po ang aking pagbati, respeto po sa lahat ng mga beloved children, sa mga ginintuang alaala, turo po ng ating pong beloved isang pastor, Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dear, magandang hapon po sa lahat, mga inibig minamahal natin mga kapatiran, sa lahat po ng mga baguhan nating kapatiran na nagtas sa nagdaang krusada dito sa dako ng Baguio City, na nasa dito sila kapiling natin, pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon sa lahat po ng mga bisita, sa ating mga panauhin, maging po sa ating mga kapatiran sa ibang bansa, sa mga live webcast na sumusubaybay dito sa dako ng Baguio City, pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon at bumabati rin po ko sa aking mga po ko manggagawa sa ating beloved co-workers, Sister Pin, sa kanyang mga anak, at maging po sa ating mga beloved choir member, sa mga beloved instrumentalist, sa lahat ng mga ginagamit sa banal na gawain, sa mga technician, electrician, at maging po sa lahat ating mga beloved marshal, sa mga security group, at muli ang pinakamataas na papurit, pagsamba, pagwawalati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga minamahal, damang-dama natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Pag kumikilos ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit ng ating dakilang Diyos na buhay, tayong lahat, andun ang ating kagalakan, uuwi tayo sa ating tahanan, taglay natin ang baon, ang kagalakan, ang katugunan, kasagutan, dahil yung ating pagpuri, yung ating pagsamba, ito po ay kinalulugdan ng Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Purihin ng Diyos. Hindi na po tayo magtagal, mga minamahal. Dito po tayo sa aklat, mga minamahal, ng Awit, Kapitulo 95, talatang 6 at supporting verse. Dito po tayo sa Roma, Kapitulo 14, talatang
11. Pakibasa po. Dito sa aklat ng awit, Kabanata 95, ang talata 6, O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsilod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Dito naman sa aklat ng Roma, ang Kabanata 14 at ang talata 11, ganito yung sinasabi, sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon. Sa akin ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya nga sa tuwi-tuwi na sa ating panambahan, sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, pagbasok pa lang natin sa ating tahanan ng banal na gawain ng Diyos sa panambahan, nandoon madadamo na mo kagad ang kapangyarihan, ang pag-ibig, ang banal na presensya dahil ako tayong lahat, ipapaabot natin yung ating papuri at pagsamba upang iparating natin ano po yun, yung ating kailingan, yung ating dinadaing at higit sa lahat, ibigay ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Tayo po ay napabilang sa royal family of God. Tayo po ay napabilang sa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya doon pa lang sa iyong tahanan, mga minamahal, nangungusap na ang mahal na Panginoon. Ang sabi nga sa Mateo 6:33, unahin mo munang mahal na Panginoon, lahat ng bagay ibibigay at ipagkakaloob, lalong-lalo na pag-araw ng panambahan, araw ng gawain, pinapahalaga natin ang pagdalo, pinapahalaga natin ang kaligtasan dahil tayo po ay pinagpala ni Kristo. Amen. Everybody say praise the Lord. Sa ating po mga baguhan, mga minamahal, doon sa ating dating dinadaluhan, mga minamahal, 1 oras, matagal na po yung 2 oras. Pero mula kanina 8:00, ngayon mga minamahal, pasado na po 1:00, mga minamahal, nandyan po kayo nananatili. Bakit? Dito po mga minamahal, ang pinag-uusapan natin, ang salita, ang papuri at pagsamba upang ipaabot sa ating kailingan, iparating natin sa Diyos. Ano yun? Yung ating kailingan, marami tayong hiningi, marami tayong dinadaing, marami tayong hiniling. Amen. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, 6 na araw gagawa ka para sa iyo. Ang isang araw, ilaan mo sa ating mahal na Panginoon. Mula Monday hanggang Friday, mga minamahal. Pag sa gobyerno, andoon, 5 days tayo nagtatrabaho. Pag sa public, mga minamahal, hanggang Saturday. Amen? Pag Saturday, saan tayo hindi pa Kristiyano, hindi tayo napabilang dito, meron tayong family bonding. Ano yun? Yung ating Sunday. Pero bago yun pupunta sa family bonding, tayo muna ay pupunta doon sa simbahan. Amen. Ika'y nagpapasalamat, ika'y dumadalangin. After nun, diretso na kayo doon sa inyong family bonding. Pero po sa ating mga baguhan, mga minamahal, naunawaan niyo po ang salita ng Diyos. Sabi pa nga sa Bible, 6 na araw para sa iyo. Ang isang araw ilaan mo sa mahal na Panginoon ay ilang pong oras ang isang araw? 24 hours. Amen. Di ba yung ating service? 8:00 hanggang 2:00. Ilang oras yun? 6. Amen? Amen. Pag Wednesday naman, mga minamahal, ilang oras? 12:00 hanggang 5:00. Ilan uli? 6. Amen. Pag Sunday naman, mga minamahal, 8:00 hanggang 2:00. O, ilan uli yan? 6 uli. 6 times 3, 18. Tama ba yun? Amen. Everybody say, praise the Lord. Kulang pa ng 6, mga minamahal. O, para maging 24. 12 sa isang araw, 12 din sa gabi.
Ibig sabihin, 24 hours. Yung 24 hours, idinidivide natin. Araw ng Wednesday, araw ng Friday, araw ng Linggo. Kung meron tayong pagkakataon, oras, doon naghahayo tayo, nagpapatutuo, nagsisir ng salita ng Diyos, sumasama tayo saan? Sa mga Bible study. Amen? Para makumpleto natin yung isang araw. Muli sa ating baguhan, mga binamahal, doon sa ating dating sinisimba, isang oras lang, matagal na yun. Pero dito, kahabagan ng Diyos. Sabi ng ating kapatid kanina, konti lang naintindihan kong Ilocano. Amen. That is, praise the Lord. Pag pumalakpak yung kapatiran, puntos. Amen. Pag nag-praise the Lord, naintindihan, amen. That is, praise the Lord. Amen na rin ako, palakpak. Ibig sabihin, para sa mahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Yun po yung ating ginagawa dito sa banal na gawain ng mahal na Panginoon dahil tayo po'y binigyan ng kagalakan upang sambahin, pasalamatan yung ating konting pagtitiis, grabing pagpapala, yung konting sakripisyo, grabing biyaya. Bakit? Dahil ang ating sinasamba ay buhay, makapangyarihan. Nararamdaman natin ang kanyang banal na presensya. Nararamdaman natin ang kanyang banal na espiritu. Tumutulo ang ating luwa. Nandun ang ating kagalakan. Nilisan ka sa ating panambahan, taglay mong kagalakan, andoon ang kasugutan, katuparan, dahil ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Amen. Ang sabi nga dito sa 95 verse 6, O magsiparito kayo, kayong nagsisamba at magsiyuko, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Kaya nga iniluluhod natin yung ating tuhod, mga minamahal, tanda ng pagsusumamo, paghingi ng tawad. Itinataas natin ang ating kamay upang tanda ng pagsuko, pagsusumamo, at paghingi ng pagpapala. Diba nung araw, nung tayo pa'y Kristiyano, nung tayo pa'y mga sanlibutan pa, na hindi pa tayo napabilang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mula doon sa pintuan ng simbahan hanggang doon sa altar, lumalakad tayo ng paluhod. Sinasambit natin kung ano ang makasalanan natin, binabanggit natin kung ano ang mga kahilingan. Pero paglabas mo, ganun pa rin, walang pagbabago, mga minamahal. Nandoon pa rin ang karamdaman, nandoon pa rin ang kaguluhan, nandoon pa rin, mga minamahal, ang mga problema. Ngunit kung tayo napadako saan po? Sa totoong gawain ng Diyos, sa totoong gawain ng mahal na Panginoon, na buhay at makapangyarihan, na ako tayong lahat, hindi po tayo mananatili, hindi po tayo magpapatuloy, hindi po tayo, mga minamahal, maglilingkod kung hindi buhay ang Diyos. Ngunit buhay at sumasagot at tayo ay patuloy na iniingatan at pinoproteksyonan ng Diyos. Amen? Sabi nga ng patutuo nating kapatid, kanina, ilang beses bubaliktad yung sinasakyan. Tinanong niya, mga minamahal, may nabalian ba? Buhay pa? Anong naram? Sagot sa kanya, wala. Dahil iniligtas ako ng Panginoon. Amen? Dahil ang Diyos ay nagliligtas, ang Diyos ay nagpuproteksyon, ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Anong sabi doon sa Roma 14:11? Ang bawat tuhod ay luluhod, ang bawat dila ay magpapayag na ako ang Diyos na buhay. Amen. Iyan po ay ating nasaksiyan saan? Dito po sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kaya tayo ay nagpatuloy, anuman mga pagsubok, mga trials, anuman ang ating naranasan, anuman mga bagay na dumating, mga pag-uusig, mga pagsubok sa atin, tayo ay naglilingkod dahil kasama natin si Kristo, kasama natin ang Panginoon. Amen? Dito po, mga minamahal, sa ating mababasa, sa banal na kasulatan, ang sabi nga dito sa aklat ng Daniel, Kapitulo 3, 11, 12, aking basahin. At sino mang hindi nagtapatirapa at sumamba
ihagi sa gitna ng mabangis ng hurnong nagniningas. 12, may ilang Hudyo na iyong inahalal na mga gawain sa lalawigan ng Babylonia na si Satrach, si Mesak at si Abednego at mga lalaking ito, o hari na hindi ka pinakundanganan na sila'y naglilingkod sa mga Diyos na hindi sinasamba man ng larawang ginto na ayon sa itinayo. Nagtayo yung hari upang sambahin, mga minamahal, yung kanilang Diyos, mga minamahal. Ngunit si Satrach, Mesach at Abednego, hindi sila mga sumamba dahil alam nila na hindi Diyos yun, na walang tutugon at hindi makakatulong at hindi makakaligtas. Amen. Ano po yun? Yung gawa ng kamay at gawa ng tao. Amen. Pero dito, mga minamahal, sa ating sinasamba, sa banal na gawain ng Malapinon, hindi natin nakikita ang ating Malapinon, ngunit nakikita natin ang pangalan ng ating dakilang Diyos. There is Jesus. Amen. Jesus saved. Jesus healed, mga minamahal. Jesus Miracle International Ministry, mga minamahal. Yung pangalan ng Malapinon. Pero nararamdaman natin ang kanyang banal na presensya, nararamdaman natin ang banal na Espiritu ni Diyos sa tuwi-tuwi na pag tayo'y nagpupuri, nandito sa banal na gawain, kumikilos ang Holy Spirit, tumutulo ang ating luwa, nag-speaking tongue tayo, nararamdaman natin ang Holy Spirit. Bakit? Buhay ang Diyos nating sinasamba. Amen. Kumikilos at ito'y nagliligtas, at ito'y nagpapagaling, at ito ay nagbibigay ng kalutasan. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Amen? Anong sabi nga dito? Ituloy natin ang basa. Brother Mario, dito sa 13 hanggang 18. Pakinggan natin, mga minaman. Dito sa aklat ng Daniel, ang kabanata 3, 13 hanggang 18, nang magkakayo'y saput at pusok ni Nabucodonosor ay nag-utos na dalhin si Sadrach, si Mesach at si Abednego. Kanilang ang dinalang mga lalaking ito sa harap ng hari. Si Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, "Sinasadya nga ba ninyo, o Sadrach, Mesach, Abednego, na kayo hindi maglilingkod sa aking Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na aking tinayo? Kung kayo nga ay magsihanda sa panahong inyong narinig ang tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, ng simboko, ng saltaryo at gaita, at ang lahat ng sari-saring panugtog na magpatira pa at magsisamba sa larawang aking ginawa, mabuti. Ngunit kung kayo hindi nagsisamba, kayo ihahagis din yaon sa gitna ng mabingis na urnong nagniningas, at sinong Diyos na magliligtas sa inyo sa aking kamay?" Si Sadrach, si Mesach at si Abednego ay nagsisagot na nagsabi sa hari, "O Nabucodonosor, Hari, kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay magliligtas sa amin sa mabangis na urnong nagdiningas, at ililigtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, o hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo." Amen. Purihin ang Diyos. Bakit po nasabi ni Sadrach, Mesach, Abednego yung mga bagay na yun? Dahil alam nila, batid nila na hindi yung totoong Diyos na sa kanila sasambahin. Ang sasambahin nila, yung may lalang at may likas sa kanila na magliligtas doon sa mabangis na horno. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya nagalit yung hari, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, bukas na po yung ating kaalaman sa banal na kasulatan ng mahal na Panginoon. Naunawaan na po natin yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon.
Naunawaan na po natin kung ano isasagawa natin bilang isang Kristiyano sa oras ng kagipitan, sa oras ng pangangailangan. Tayo ay tumatawag, lumuhod, nagsusumamo upang igawad, ibigay at ipagkaloob yung ating kahilingan. Si Shadrach, Meshach at Abednego, sila po ay hindi lumuhod at sumamba doon sa larawang ginto na ginawa ng hari. Napakinggan nila ang simbolo, ang pagtulog ng plauta, mga minatanda ng pagluhod nila at pagsamba. Nakarating yung sa hari, mga minamahal, kaya nagalit yung hari, mga minamahal. Kaya sila po'y dinala doon sa urno, doon sa nagbabagang apoy, mga minamahal. Ang sabi nga dito, hindi po makakapagligtas yun sa kanila dahil larawang ginto. Ang sabi nga dito, sa ating mababasa, Isaias Kapitulo 2, talatang 8, at kanila namang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan, kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sarili mga kamay na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. Dito sa supporting verse nating mababasa, sabi sa Levitico, Kapitulo 26, talatang 1, huwag kayong gagawa na para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi. Ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang inyong yurakan yaon sapagkat ako ang Panginoong Diyos, ninyong Diyos. O. Ibig sabihin, mga minamahal, dito po, mga minamahal, huwag kayong gagawa, mga minamahal, ng Diyos-Diyosan. Kaya alam ni Meshach, Abednego at Shadrach, mga minamahal, yung ginawa nung hari na sabi, luluhod kayo pag nadinig nyo na ang tanda ng flauta, ang pag-awit, ang simbolo. Kailangan lahat ng tao na kinasasakwan, luluhod at sasamba. Bukod tangi lang yung tatlo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Bukod tangi lang yung tatlo na hindi lumuhod, mga minamahal. Dahil alam nila, mga minamahal, na hindi Diyos na makapagligtas sa kanila. Si Shadrach, Meshach, at Abednego. Hindi po yun makakatulong sa kanila, mga minamahal. Dahil alam nila, hindi yun makakapagligtas, mga minamahal. Sa galit, mga minamahal, ng hari, mga minamahal, pinainit ng mainit ng gusto ang urno upang sila ay ihagis. Ituloy late na lang basa by the church. Continuous tayo. 19 hanggang 23. Pakinggan natin ulit. Daniel, Kabanatang 3, ang talata 19 hanggang 23. Na magkagayoy na puspos ng kapusukan si Nabucodonosor at ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago laban kay Shadrach, kay Meshach at kay Abednego. Kaya't siya'y nagsalita at nagutos ng kanilang painitin ang hurno ng makapito na higit kaysa dating pag-iinit. At kanyang inutusan ang ilang malakas na lalaki na nangasa kanyang hukbo, nagapusin si Shadrach, si Meshach at si Abednego, at sila'y ihagil sa mabangis na hurnong nagniningas. Nang magkagayoy ang mga lalaking ito'y tinalian na may mga suot, may tunika at may balabal, at may kanilang ibang mga kasuot, at sila'y inihagit sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas, sapagkat ang utos ng hari ay madalian at ang hurno ay totoong mainit. Napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Shadrach, kay Meshach at kay Abednego. At ang tatlong lalaking ito, si Shadrach, si Meshach at si Abednego, ay nagsibaksak na nagagapos sa gitna ng mabangis ng hurnong nagniningas. Sa 24, nang magkagayoy si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madali. Siya'y nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, di baga ang ating inihagis ay 3 gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila'y nagsisagot at nangagsabi sa hari, totoo, o hari. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ano pong proteksyon ang nakita ni Shadrach, Meshach at Abednego doon sa kanilang inagis? Hindi po sila mga nasunog. Yung nag-agis sa kanilang ginapos, sila po ay nasunog. At sila po ay namatay.
Pero ang ating tatlong kapatid na to, mga minamahal, hindi po sila nasunog. Iniligtas sila ng Diyos na